minamahal kong kapatid kay Kristo, ngayong araw ay nagtitipon tayo ng may pusong puno ng pasasalamat habang ating pinagdiriwang ang unang anibersaryo ng ating minamahal na Marian Connection Group. Sa nakaraang taon, tayo nagkaisa sa panalangin. Niyangat ang ating mga tinig sa debosyon sa ating tagapamagitan, ang mahal na ina na si Maria, at nagsumikap na masundan si Jesus ng may higit na katapatan. Sama-sama nating sundan ang landas ng pananampalataya, pag-asa at pagmamahal. Patuloy na pinagyayaman ng Marian Connection Group ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng regular na pagdalo sa banal na misa tuwing linggo, pagdiriwang ng mga kapistahan ng mga santo na nagsisilbing inspirasyon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, at pilgrimage sa mga lugar kung saan dinarayo ang mga imahen ng mahal na birhen tulad ng Monte Maria sa Batangas, ang pinakamataas na ribulto ng mahal na birhen sa buong mundo ng may espiritual na paglalakbay. Higit sa lahat, nagiging matatag ang ating samahan sa ating patuloy na programa, ang Let's Pray the Rosary ng Marian Connection at ang pagbibigay ng reflection sa Ebanghelyo tuwing Lunes mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi via Messenger. Nararanasan mo na bang harapin ang mga pagsubok sa buhay na tila walang kapayapaan o direksyon? Ang Santo Rosario, isang panalangin na ipinasa sa loob ng maraming siglo, ay nagbibigay ng biyaya at lakas sa mga mananampalataya. Mula noong 13 siglo, nang ibigay ng mahal na Birhen Maria ang Santo Rosario kay San Domingo, hanggang sa himalang tagumpay sa labanan ng Lepanto, napatunayan ang kapangyarihan ng Santo Rosario. Itinatag ni Pope Pius V ang kapistahan ng mahal na Birhen ng Santo Rosario bilang paggunita sa labanan sa Lepanto noong October 7, 1571, kung saan nagtagumpay ang hukbong Kristiyano laban sa Turkish Armada. Ayon sa tradisyon ng simbahang Katolika, nanalo ang mga Kristiyano sa tulong ng panalangin ng mga kasapi ng Confraternity na Rosario at ang pamamagitan ng mahal na Birheng Maria. Sa bawat pagdarasal ng Rosario, pinagnililay-nilayan natin ang mga misteryo ng buhay ni Kristo. Ang misteryo ng tuwa ay nagpapalalim sa ating pangunawa sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang misteryo ng hapis ay nagtuturo ng sakripisyo at pagmamahal sa pamamagitan ng paghihirap ni Jesus. Ang misteryo ng luwalhati ay nagbabalik sa atin sa pagkabuhay ni Kristo at ang buhay na walang hanggan. Sa misteryo ng liwanag, ipinasok ni John Paul II ang mga mahalagang sandali sa ministeryo ni Jesus upang higit nating siyang makilala. Noong 1858, 18 beses nagpakita ang mahal na Birhen Maria kay Bernadette Soubirous sa Lourdes, Pransya, dala ang mensahe ng pagsisisi, pananampalataya at pagbabalik loob ng mundo dahil sa lumalaking secularism at kawalan ng moralidad. Ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang Immaculate Conception na nagbibigay inspirasyon sa malalim na debosyon at milagro sa mga mananampalatayang dumayo sa Lourdes. Noong 1917 sa Fatima, Portugal, nagpakita ang mahal na Birhen Maria ng 6 na beses sa 3 batang pastol, Francisco, Jacinta at Lucia. Lucia,
I can see her now. I see her plain. Do you wish to offer yourself to God, to endure all the suffering He may please to send you, to help atone for the sins by which He is offended, and to ask for the conversion of sinners? Shall we? Hinimok ni Birhen Maria ang pagsisisi at pagdarasal ng rosaryo para sa kapayapaan ng mundo. Ang mga mensahe niya ay tungkol sa pagbabalik loob at kapayapaan, debosyon sa malinis na puso ni Maria. Ang mga aparisyon sa Lourdes at Fatima ay nagbigay ng malinaw na panawagan. Ang rosaryo ay hindi lamang isang dasal, kundi isang makapangyarihang sandata laban sa digmaan at pagkakawatak-watak ng bawat bansa. Ang mapayapang tagumpay ng People Power Revolution sa Pilipinas noong 1986 ay nagpapatunay na sa oras ng kaguluhan, ang sama-samang panalangin ay may kakayahang magpatigil ng karahasan at magdulot ng kapayapaan. Sa harap ng mga hamon ng ating panahon, tinatawag tayo ng mahal na Birhen Maria na maging mas matatag sa pananampalataya, patuloy na manalangin para sa kapayapaan ng mundo at maging kasangkapan ng Diyos sa pagpapalaganap ng katarungan at awa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa bawat pagdarasal ng rosaryo, tinatanggap natin ang mga dakilang pangako ni Maria. Ipinangako niya na ang mga tapat na magdarasal ng rosaryo ay magkakaroon ng espesyal na proteksyon at mga biyaya. Siya ang ating gabay patungo sa kaligtasan at kapayapaan. Ang mga kaluluwang magpapatuloy sa pananalangin ng rosaryo ay makakatanggap ng mga espiritual na biyaya, kalakasan sa panahon ng tukso, at kakayahang madaig ang mga kasalanan. Ang pagdarasal ng rosaryo ay daan tungo sa tunay na kapayapaan, proteksyon mula sa kasamaan, at buhay na walang hanggan kasama si Kristo. Sa ating sama-samang pananalangin, hindi lamang natin pinagdarasal ang ating sarili at ang ating mga pamilya, kundi gayon din ang pagbabalik loob ng pananampalataya ng iba. Lalo na yung mga nagwawalang bahala sa pagka-universal ng pananampalatayang Katoliko. Hilingin natin sa mahal na ina kay Mama Mary ang grasya na magising ang kanilang mga puso at isipan upang yakapin nila ang tunay na liwanag ng Diyos at ng kanyang simbahan. Sa bawat butil ng rosaryo, binibigyan tayo ng mahal na ina ng pag-asa, ng kapayapaan at lakas upang harapin natin ang hamon ng buhay. Amen. Pagpapalalim ng pananampalataya at matatag na pagsunod kay Jesus. Sa nakaraang taon, lumago tayo sa ating relasyon kay Kristo sa pamamagitan ng panalangin at pagniniglay. Bawat Lunes, tuwing tayo'y nagtitipon, tayo sumisid sa pagbasa ng Ebanghelyo, pinapayagan ang mga salita ng ating Panginoon na mangusap sa ating mga puso. Ang dedikasyong ito sa banal na kasulatan ang nagiging gabay natin sa ating pananampalataya at tumutulong sa atin na tumugon sa kanyang tawag ng may tapang at paninindigan. Amen. Paglinang ng pagmamahal sa banal na Eucharistia. Sa sentro ng ating pananampalatayang Katoliko ay ang banal na Eucharistia.
ang bukal at tugatog ng buhay Kristiyano. Bilang isang komunidad, tayo'y nagsisikap na magpakita ng mas malaking reverensya at pagmamahal sa dakilang regalong ito. Let's pray the Rosary. Debosyon sa mahal na Birheng Maria. Ang rosaryo ay naging ating matatag na kasama. Pinagbubuklod tayo sa debosyon sa mahal na ina. Sa pagdarasal ng sama-sama, tayo'y naging mas malapit kay Maria, na laging nagtuturo sa atin na patungo sa kanyang anak na si Jesucristo. Ang kanyang inaing ng pagmamahal ay nagpapalakas sa atin, lalo na sa mga sandali ng pagsubok at kawalan ng katiyakan. At ang kanyang halimbawa ang nagbibigay inspirasyon sa atin na maging tapat na tagasunod ni Jesus. Katapatan sa Santo Papa at sa kapangyarihang nagtuturo ng simbahan. Ang ating grupo ay nananatiling matatag sa kanyang katapatan sa Santo Papa at sa magisteryo ng simbahan. Mahalaga sa atin ang mga turo ng Santo Papa at pinagsusumikapan natin itong isabuhay sa ating araw-araw na buhay. Sapagkat sa pagsunod sa simbahan, nararanasan natin ang tunay na kalayaan at kasiyahan. Hinahamon tayo na maging matatag, hindi lamang para sa ating personal na debosyon, kung hindi mahikayat din ang iba na maranasan ang kapayapaan at lakas na dulot ng pagdarasal ng rosaryo at pagninilay sa Ebanghelyo. Sa pamamagitan ng mahal na ina, tayo ay nakatuon sa pagpapatuloy ng misyong ito. Dalhin ang higit na mas maraming kaluluwa palapit kay Kristo sa pamamagitan ng pagninilay at panalangin. Mga hamon at pagkakataon sa pagpapalaganap ng rosaryo at ng ebanghelyo. Habang ipinagdiriwang natin ang maraming biyayang natanggap nitong nakaraang taon, tayo rin ay nagiging mulat sa mga hamon na ating kinakaharap sa panahong ito ng mabilis na pagbabago. Ang mundo ay puno ng mga abala na humihila sa mga tao palayo sa panalangin, kaya't lalong nagiging mahalaga na ipalaganap ang mensahe ng rosaryo at ng salita ng Diyos. Ang ating Marian Connection Group ay naging ilaw ng pag-asa at lakas ng loob para sa lahat ng sumasali sa atin. Bawat pagkakataon tayo nagtitipon, tinutugunan natin ang tawag na maging mga saksi ng pananampalataya, pag-asa at pagmamahal. Sa pamamagitan ng ating mga panalangin at pagmumuni-muni, lagi nating naaalala na si Kristo ay tunay na narito sa Eucharistia, na anayahan tayo sa mas malalim na pakikiisa sa Kanya. Sa puso na puno ng pasasalamat, tayo'y nagpapasalamat sa Diyos sa kaloob ng komunidad na ito at sa maraming paraan na pinagpala niya tayo sa ating paglalakbay ng pananampalataya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating Marian Connection ay sinilang mula sa hangarin na tumugon sa hamon ng ating panahon, kung saan higit na kailangan ng mundo ang panalangin at espiritual na pagbabago. Ang tibay ng ating samahan ay ang patuloy na pagsasama-sama sa panalangin through online evangelization tuwing Lunes 8 to 9 p.m. via Messenger. Sa bawat akbang, patuloy tayong tinutulungan ni Mama Mary na lumapit sa Diyos ng may buong puso at pananampalataya. Mula sa inyong lingkod, Ernesto R. Mateo, at kapwa Marian Connection Group Prayer Warriors, let's pray the Rosary every day.